Kinumpirma ng Philippine Department of National Defense, DND, ang pagkuha ng 12 karagdagang FA-50 Block 20 Fighting Eagle Light Attack Aircraft mula sa Korea Aerospace Industries, KAI, bilang bahagi ng Re-Horizon 3 na programa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagkakahalaga ng humigit kumulang $680 milyon ang government-to-government, G2G, project na ito ay nilayon na magtatag ng pangalawang squadron para sa Philippine Air Force, PAF. Ang mga tuntunin ng sanggunian para sa pagkuha ay malapit nang matapos, na ang kontrata ay inaasahang matatapos sa unang kalahati ng 2025. Sabay-sabay, ina-upgrade ng DND ang umiiral nitong fleet ng FA-50PH aircraft sa pamamagitan ng hiwalay na Re-Horizon 3 na inisyatiba na nagkakahalaga ng humigit kumulang $95.4 milyon. Ang programang ito ay binubuo ng 4 na lote ng proyekto sa iba't ibang yugto ng pagkuha at isasama ang mga pagpapahusay na pinadali sa pamamagitan ng United States Foreign Military Sales, FMS, system. Ang mga pagsisikap na ito ay umaayon sa Flight Plan 2028 ng PAF, na nagbabalangkas sa modernisasyon ng mga kakayahan nito sa himpapawid. Ang FA-50 ay isang derivative ng T-50 Golden Eagle, ang unang supersonic trainer aircraft ng South Korea, na binuo noong huling bahagi ng 1990s sa pakikipagtulungan sa Lockheed Martin. Unang ipinakilala noong 2002, ang T-50 ay nagbago sa mga variant na may kakayahang labanan, kabilang ang TA-50 at FA-50. Ang FA-50, na nagpapatakbo mula noong 2005, ay pinagtibay ng ilang mga bansa para sa mga tungkulin tulad ng air defense, light attack, at advanced training. Ang FA-50 ay nagtatampok ng tandem seat configuration, digital fly-by-wire system, at isang General Electric F404G102 turbofan engine, na nagbibigay daan sa maximum na bilis na Mach 1.5 at isang operational ceiling na 14.8 km. Ito ay may pinakamataas na bigat ng pag-take-off na 12,000 kilo at maaaring magdala ng iba't ibang air-to-air at air-to-ground na mga bala. Ang disenyo nito ay nagsasama ng mga elemento mula sa F-16 Fighting Falcon, na nag-aalok ng compact airframe na may mga multi-role na kakayahan. Ang FA-50 Block 20 na variant ay may kasamang mga upgrade tulad ng integration sa Taurus KEPD-350K2 cruise missile, na may strike range na 500 hanggang 800 kilometro. Nilagyan din ito ng in-flight refueling capability sa pamamagitan ng telescopic probe system na binuo ng Cobham Mission Systems, na nagpapahusay sa operational range at saklaw ng misyon nito. Ang aerodynamic na disenyo ng sasakyang panghimpapawid ay nagtatampok ng radar cross-section reduction sa pamamagitan ng isang hugis S na engine intake, isang pinaghalong wing body na istruktura, at magaan na mga composite na materyales. Nilagyan ito ng LM-2032 radar at maaaring mag-deploy ng AIM-9 short-range air-to-air missiles, AGM-65 air-to-ground missiles, at precision-guided munitions tulad ng Joint Direct Attack Munition, JDAM. Kasama sa mga upgrade sa sasakyang panghimpapawid ang pagiging tugma sa Taurus KEPD-350K2 missile at mga karagdagang sistema para sa pinahusay na pag-target at mga operasyong nakasentro sa network. Bukod pa rito, noong October 2024, naglabas ang South Korea ng bagong supersonic air-to-surface missile na partikular na nilikha para sa mga domestic fighter jet gaya ng FA-50 at KF-21 Boroming. Ang mga pag-upgrade sa hinaharap sa FA-50 ay binalak na isama ang mga aktibong Electronically Scanned Array, AES-8, radar system, lampas visual range missile integration, at pinahusay na mga kakayahan sa pakikipagdigma sa elektroniko. Ang mga pag-upgrade na ito ay inaasahang magsasama ng mga radar warning receiver, countermeasure system, at mas mataas na kapasidad ng kargamento,
na umaangkop sa sasakyang panghimpapawid sa nagbabagong mga kinakailangan sa pagpapatakbo. Ang T50, FA50 na platform ay nagbibigay ng supersonic na pagganap sa pamamagitan ng afterburner-equipped engine nito, na nag-aalok ng acceleration at climb rates na mas mataas kaysa sa mga subsonic na tagapagsanay tulad ng M346. Ang sasakyang panghimpapawid ay nakakamit ng isang matagal na bilis ng pagliko na 14.5 degrees per second sa 15,000 talampakan, maihahambing sa F-16, kahit na ang kakayahang magamit nito sa mas mataas na bilis ay mas mababa kaysa sa F-16. Sa ibaba ng Mach 0.5, ang M346 ay nagpapakita ng mas mahusay na kakayahang magamit, ngunit ang T50, FA50 ay mahusay na gumaganap sa mga senaryo ng air combat na nagaganap sa pagitan ng Mach 0.5 at Mach 1.2, hindi tulad ng M346, na walang afterburner at may limitadong pagganap sa mataas na altitude. Ang T50, FA50 ay nakikinabang mula sa mga advanced na avionics at radar system. Ang T50, FA50 ay ikinumpara din sa ibang trainer aircraft tulad ng British Hawk at Italian M346. Ang Hawk, habang malawak na ginagamit para sa pagsasanay, ay subsonic at itinigil na ng South Korea. Ang M346 ay maaaring makamit ang Mach 1.15 sa isang dive ngunit nananatiling subsonic sa antas ng paglipad. Ang T50, FA50, na may supersonic na kakayahan at multi-role na disenyo, ay mas maraming nalalaman para sa parehong pagsasanay at mga misyon ng labanan. Ang structural lifespan ng T50 ay 10,000 flight hours, extendable to 16,668 hours with modifications cost 10 billion won, $6,900. Ang airframe nito ay ginawa mula sa aluminum alloys, titanium, at composite materials, na may wing area na 72% ng F-16, pati na rin sa bigat na 77% at engine output na 60%. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng supersonic na performance, advanced avionics, at multi-role na kakayahan, ang FA50 ay patuloy na nakakaakit ng interes mula sa mga kasalukuyang operator at potensyal na mamimili sa buong mundo, gaya ng Peru at Bulgaria.